President, Republic of the Philippines. Mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi po madali ang landas tungo sa kapayapaan. Marami ng Pilipino ang nagbuwis ng buhay para labanan ang mga nais magpatuloy, ang dahas at hidwaan. Ang pinakaayaw magkaroon ng digmaan ay ang mga pulis at sundalo dahil sila ang una at pinakamalaki ang sakripisyo kapag nagkagulo. At bilang Pangulo at Commander-in-Chief, pasang ko naman po ang responsibilidad para sa anumang resulta, sa anumang tagumpay, pasakit o trahedya na maaari nating matamasa sa paghahangad ng pangmatagalang seguridad at kapayapaan. Noong ika-24 ng Enero, nagsagawa ng operasyon ang ating Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Target nila ang 2 kilabot na terorista. Pangunahin ang Malaysian na si Zulkifli Binhir alias Abu Marwan at si Basit Usman. Tagumpay po ang operasyon labang kay Marwan. Mabigat ang naging kapalit ng tagumpay na ito. 44 na bayani ng Special Action Force ang nagbuwis ng buhay. Sa mga pamilyang nang nasawi, noong nakaraang Biyernes po, nakiusap akong makapanayam kayo at salamat naman at pinagbigyan niyo ako. Sa panahong pwede ko na kayong makausap ng may dalang sapat na kaalaman sa nangyari at mga mungkahi para sa inyong kinabukasan. At gaya po ng responsibilidad ko sa inyong mga mahal sa buhay, responsibilidad ko rin kayo. Tungkulin kong siguruhing masusuklian ng tama ang sakripisyo ng inyong mga kaanak. Iyon pa rin po ang panata ko sa inyo. Sa nalalabi kong 17 buwan sa pwesto, ginagawa ko na at gagawin ko pa ang lahat ng nararapat para tiyaking nasa maayos ang inyong kalagayan. Ako ang ama ng bayan at 44 sa aking mga anak ang nasawi. Hindi na sila maibabalik. Nangyari ang trahedya sa ilalim ng aking panunungkulan. Dadalhin ko po hanggang sa huling mga araw ko ang pangyayaring ito. Responsibilidad ko po sila. Kasama ang buong puwersa ng SAP sa operasyong ito, pati na ang mga nagligtas sa kanila na nalagay din sa panganib ang buhay. Ang mga teroristang tulad ni Marwan at Usman ay walang pakundangan at walang konsensyang pumapatay ng mga inosente. Kaya sadyang mapanganib ang tugisin sila. International terrorist po itong si Marwan na matagal nang pinaghahanap hindi lang natin kundi pati ng ibang bansa. Hindi natin inaasahan na para silang maamong tupa basta na lang sasama kapag pinakitaan mo ng warrant. Sa mga operasyong inuulat sa atin, parati nating binabalikan ang mga leksyon o aral na dala nito, lalo na kung tayo'y nalalagasan ng tropa. Kaya nga po, patuloy ang pagtatanong ko. Mayroon pa bang maaaring nagawa para naiwasan sana ang trahedya? 2002 pa po, wanted na sina Marwan at Usman. Marami ng operasyon para tugisin sila. Bago pa tayo maging Pangulo, itong pinakahuling version ng plano ay makailang ulit na rin pong inabort. Tulad ninyo, gusto ko rin malaman ang buong nangyari sa pagkakataong ito. At buo ang tiwala kong nilitaw ito sa isang masusi at walang kinikilingang investigasyon ng Board of Inquiry. Inaabangan po natin ang resulta nito. Pero bilang Pangulo, kasama po sa aking responsibilidad ang matukoy ngayon na ang mga nangyaring mali upang maitama agad ito. Tungkulin kong mahanap ang katarungan sa lalong madaling panahon. Dahil nga po dito, nagsagawa ako ng sariling pagsisiyasat at panayam sa mga kasama sa operasyong ito. Malinaw pong lumalabas. Malayo na ang sitwasyong dinatnan ng mga tropa sa inasahan sa plano. Mulat po dapat dito ang commander ng operasyon, lalo pat matagal siyang nakadestino sa Mindanao. Inaasahan sa kanya ang tinatawag na situational awareness. Bilang commander, siya ang nakakaalam ng kabuuang plano at sa mga panganib na dala nito. Siya ang unang nakakaalam kung naipapatupad ito ng tama. Alam niya dapat ang nangyayari sa bawat sandali. Sa ating pag-aaral sa talagang nangyari, dahil nga malaki na ang pinagbago ng sitwasyong dinatnan sa inaasahan sa plano, may di bababa sa 3 pagkakataon kung kailan maaaring inabort o pinagpaliban ang operasyon o di kaya'y binago ng husto ang plano. Tumindi pa ang pangangailangan gawing iyon
dahil alam niyang walang koordinasyon sa inaasahang ayuda at manipis kung mayroon man ang may tutulong ng sandatang lakas dahil walang sapat na panahon na makapaghanda. Bakit nangyaring walang koordinasyon? Bakit itinuloy ang misong gayong napakalihis na ito sa orihinal na plano at napakalaking peligro na ang kinakaharap ng ating mga tropa? Iyan po at marami pang iba ang mga tanong na buwabagabag sa aking isip. Magkakaroon po ng pagkakataon ang dating SAF Commander na ipaliwanag ang mga ito sa kanyang pagharap sa kinauukulan. Naging malaking bahagi din po ng layunin nating tugisin sina Marwan at Usman ay ang papel ni General Alan Purisma. Marami siyang inambag sa mahabang proseso at maraming operasyon na pinlano para dito. Hindi rin naman po lingid sa kaalaman ng publiko na mahaba ang aming pinagdaanan. Noong pong coup d'etat, o attempted coup d'etat ng 1987, panatagal loob ko bago kami na-ambush na may sapat na kakayahan ang aming security personnel. Dahil nga po, halos naubos ang mga kasamahan ko. Nayanig ang aking kumpiyansa. Si Alan Purisma po ang nag-design, nagpatupad, nag-train sa amin sa isang modified VIP protection course. Malaki ang naitulong nito sa panunumbalig na aking kumpiyansa. Mula noon hanggang ngayon, marami kaming pinagdaanan. Kasama ko siya sa pagkikipagtunggali sa mga makapangyarihang interes na maaari kami ipahamak. Noong mga panahong bahagi ako ng oposisyon, bagamat peligroso sa kanyang karera ang pagiging malapit sa akin, hindi po ako iniwan ni Alan. Kaya nga po, siguro naman ay maintindihan ninyo kung bakit masakit para sa akin na aalis siya sa serbisyo sa ilalim ng ganitong pagkakataon. Tinatanggap ko po, effective immediately, ang resignation ni General Purisma at nagpapasalamat ako sa mahabang panahon ng kanyang paglilingkod bago mangyari ang trahedyang ito. Tinitiyak ko naman po sa inyo, ginagawa natin ang lahat para malaman ang buong katotohanan. Anumang mabubuong ulat ay magbibigay sa atin ng mahalagang aral upang masigurong hindi na maulit pa ang trahedyang ito. Magkakaroon ng mga pagbabago. Ginagampanan ko at gagampanan ko pa ang aking mga tungkulin. Kailangan ibangon muli ang moral ng mga tropa ng Special Action Force. Kailangan maibalik ang kanilang kalagayan bilang isang fully operational unit. Bagamat may gustong gumawa ng hidwaan sa pagitan ng AFP at PNP, titiyakin natin hindi sila magtatagumpay. Hindi dapat masayang ang napakaganda na nilang ugnayan na nakikita na natin sa rescue operations tuwing may kalamidad o sa iba pang mga operasyon kung saan magkatuwang silang rumeresponde sa mga banta sa ating seguridad tulad na nangyari sa Zamboanga Siege. Alalahanin po natin, hindi pa tapos ang ating trabaho, malaya pa si Usman. Sa mga kasapi at liderato ng MILF, mula pa noong umpisa, tinuturing ko kayo bilang mga kapatid sa paghahangad ng kapayapaan. At hanggang ngayon, umaasa ako na tutulong kayo na hanapin ang hustisya. Kailangan panagutin ang lahat ng may sala, lalo na kung totoong may mga sugatan at hindi makalaban na tuluyan pa ring pinatay. Magandang unang hakbang ang pagkilos ninyo upang limitahin ang kilos ng BIFF. Ukol naman kay Usman, nais ko ipahayag kung nasa loob siya ng inyong teritoryo o nasa ilalim siya ng pangangalaga ng sino man sa inyo, inaasahan kong isusuko niyo siya sa mga otoridad. Kung hindi, ay gawin ang lahat upang tumulong sa pagdakip sa kanya. At kung hindi pa rin maaari ito, ay huwag makailam sa aming pag-uusig kay Usman. Magsilbi sana itong babala at paalala. Uhulihin namin si Usman, anuman ang maging desisyon ninyo. Sino man ang kumukupkup sa kanya at saan man siya nagtatago. Walang dapat magduda. Magkatuwang ang adhikain natin para sa kapayapaan at katarungan. Sa mga naliligaw naman ng landas na magtatangkapang humadlang sa pagtugis namin kay Usman, tandaan ninyo, estado ang kalaban ninyo at sasagasaan namin kayo. Sa mga miyembro ng ating uniformadong hanay, kasama ninyo kami sa harap, tabi o likod man kung saan ninyo kami kailangan. Anumang hihilingin sa inyo, handa kaming gawin ito kasama ninyo. Sinisiguro ko sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Muli po, sa mga pamilya na nasawing kasapi ng SAF, walang salitang sasapat upang ibsan ang sakit ng nawalan. Sa bawat isa sa inyo at sa bawat isang nalalagay sa peligro ang buhay,
tulad ng sinabi sa amin ng bayang Pilipino nung kami naulila. Sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi rin kayo nag-iisa. Sa lahat po ng nakikisanib sa atin sa paghahagad na kapayapaan, desidido kaming ituloy ang laban. At gusto ko rin naman pong sabihin sa mga umaharang sa ating adhikain, lalo na ang mga gumagamit ng dahas, itaga ninyo sa bato, lalo pa ninyong madarama ang pinatalas at pinatinding lakas na nagkakaisang sambayanang Pilipino. Manatili sana tayong nakatutok sa ating pangunahing layunin, ang malawakan at pangmatagalang kapayapaan. Ito ang ipinaglaban ng Special Action Force sa Mama Sapano. Ito ang patuloy na ipinaglalaban ng bawat disenteng Pilipinong gustong mag-iwan ng mas magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, matatamo natin ang katarungan, masusuklian natin ang sakripisyo ng ating kapulisan at matutupad natin ang ating kolektibong mga pangarap. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyo lahat.